Dinepensahan ng Budget Department ang General Appropriations Act matapos ang pambabatikos na natanggap nito ukol sa pondo para sa sektor ng edukasyon at ayuda sa Kapos ang Kita program. Narito ang agenda report ni Agatha Gregorio. Ang sektor ng edukasyon pa rin ang pinaka-prioridad sa 2025 General Appropriations Act. Yan ang iginiit ng Budget Department matapos matawag na unconstitutional ang national budget dahil mas malaki ang binigay na pondo sa Public Works and Highways Department. Anila, hindi lang ang DepEd ang bahagi ng sektor. Meron kang CHED, meron kang mga state universities and colleges, other schools po, and science schools, which would include the PNPA, the PMA, kasi they are also offering courses. And state subsidized sila. Dagdag ng DBM na sa 1.055 trilyon na ang pondo ng education sector habang 1.007 trilyon ang binigay para sa public works. Matatandaan din na ikinalungkot ni Education Secretary Sonny Angara ang nabawas na 12 billion pesos sa DepEd, 10 bilyon partikular para sa computerisasyon. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, maraming pwedeng pagkunan ng pondo para rito. Kabilang dyan ang 1.3 billion pesos na unobligated funds. Posible rin naman daw gamitin ang budget para sa tinatawag na slow-moving na mga proyekto ng ahensya upang gawing prioridad ang computerization. May additional 1.5 billion po under GAA na bagong proyekto ang DepEd. Ito po yung, it's a new locally funded project. Ito po yung Connectivity Enhancement Program for e-learning in public schools. This additional funding could support efforts and bridge gaps in digital infrastructure, potentially alleviating some of the financial pressures on the computerization program. Pwede rin naman po natin itap yung unprogrammed appropriations in case magkulang pa po yung kailangan nila. Nakatanggap din ng pambabatikos ang ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP, lalo na't may ilang nagsasabi na hindi ito malayo sa iba pang mga proyekto para sa ayuda. Hindi ito na-veto ng Pangulo pero nasa ilalim na ng conditional implementation. Nagpulong na ang Social Welfare and Development Department, Labor Department at National Economic and Development Authority para mabuo ang guidelines sa implementasyon nito. Although hindi pa po ito final, but I heard yesterday that SFRC wanted to use the national ID para sa mga beneficiaries. I think that's one of the reasons kaya po tayo may national ID. Para ma-prevent yung duplication, para makita po kung talagang ikaw ay kinakailangan mabigyan itong maging beneficiary nitong AKAP na to. Sabi rin ni Pangandaman, posibleng magkakaroon na ng AKAP guidelines sa susunod na linggo. Nasa 26 billion pesos ang pondo ng programa sa national budget nitong taon. Ang programa ay para sa minimum wage earners kaugnay ng inflation. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.